Good day guys. So on our last video, napag-usapan natin yung number 1 na tip sa pag-aalaga ng crayfish, which is kailangan natin panatilihin na malinis yung tank and yung ating mga crayfish para mas lumaki sila at saka maiwasan natin yung pagkamatay. So for this week, ang i-discuss naman natin is yung number 2 na tip sa pag-aalaga ng crayfish. So number 2 is make sure na pinapakain naman natin sila ng sapat and ng tama. So ano nga ba yung pinakain ng crayfish? So ang crayfish is omnivore. Pwede sila sa mga meat, plants, and feeds. So yung iba, ang pinapakain nila is yung integra. So on my part, and yung iba nga rin pala, pinapakain din sila ng mga slice of fish, slice of meat, chicken. So ayan, nagano rin sila ng mga halaman, aquatic plants, and also yung kangkong. So on our part, ang pinapakain natin sa kanila is yung PO2. So PO2 na try ko sa kanila and yun ang pinakain nila. And then nag-try din tayo ng kangkong, pinakain din nila, kaso sobrang dami ng kangkong, tumubo na. Hindi naman nila ako consume. Tapos aquatic plants, which is yun, cornwork, pinakain din nila yan. And lately, sinubukan ko naman na pakainin din sila ng corn. So bumili tayo ng corn, pinakain natin sa kanila and okay naman. Ito lang kagabi kasi binigyan ko sila ng corn. Meron silang mga kinain, meron din silang hindi. So ayan. Also kung makikita nyo doon sa parting ito, ayan, yan is isang glowfish. Glowfish na yan is kinain din nila. Medyo medyo naghihingalo na. Nilagay ko dyan and ayun na lang yung natira doon sa glowfish natin. So ayan, kinakain din nila yan. So yun yung next tip natin sa kanila. Make sure na papakainin natin sila ng sapat, hindi sobra at hindi rin kulang. Make sure na kung papakainin natin sila, konti-konti lang, and maglagay lang tayo ng aquatic plants para at least kung mabitin sila doon sa mga kinakain nila, meron silang other options para kainin, which is yung aquatic plants. So yun yung pwede lang maging supplement kung nabitin sila doon sa mga kinakain nila. And don't overfeed yung mga fish, Wait a minute! Don't overfeed yung mga crayfish natin para at least yung tip number 1 to make sure and ensure na hindi dudumi masyado yung tubig nila and also yung tank nila or yung pond nila. So ayan, ngayon medyo madumi na naman yung kanilang tubig. Ang gagawin natin dito isa-siphon natin yan, yung mga dumi na yan, and also magwa-water change na rin tayo para at least number 1 and number 2 is na-tackle natin and ginagawa rin natin. So ito yung mga crayfish ko na galing kay Sir Step Step, which is nabili din naman niya kay Sir Sesep. So itong mga crayfish na to is binili ni Sir Step Step kay Sir Sesep na craylings lang. So ayan, so ito is nasa 4 to 5 inches na yung mga laki ng mga to. So hinihintay na lang natin sila na mag-breed. Ayun, so hinihintay natin mag-breed at mag-breed. Kaya patient is the key sa pag-aalaga ng crayfish. Pwede na! So one time big time, kailangan talaga ng matinding patience. So linisin ko lang to and balikan ko kayo maya maya para sa
iba pang usapang crayfish. Ang pag-aalaga ng crayfish ay hindi madaling gawin. Kinakailangan ito ng tiyaga at pasensya. Kinakailangan mo rin dito ng tamang kaalaman sa pag-aalaga ng mga crayfish. Dahil kung hindi, ay masasayang ang oras at ang pera na ipinangbili mo dito. Sa tamang kaalaman at pag-aalaga, pasensya at tiyaga, sa tamang panahon ay mapaparami natin ang ating mga alagang crayfish. At ang pinakamahalaga ay ikaw ay nag-enjoy sa iyong ginagawa. Nakakaliw din ang pag-aalaga nitong mga crayfish na to dahil ito yung Taguro line na ipinagmamalaki ni Sir Sesep at ni Sir Step Step, dahil ito yung mga crayfish na inimport pa galing ng Indonesia. Nakakatuwang isipin na tayo ay nakakuha rin ng ganitong klaseng linya ng mga crayfish. Hindi basta-basta ang mga crayfish na to dahil ito ay yung mga best na mga breeder na ating mga nakuha kay Sir Step Step na ito pinagmamalaki din nila. Kaya lagi niyong tatandaan ang first at second na mga tips na ibinigay ko sa inyo dahil ito ang mga pinaka-foundation ng pagpapalaki ng mga crayfish. Hindi rin tayo titigil sa pagbibigay ng mga tips para mapalaki natin at mapaunlad itong mga kaalaman natin sa mga crayfish. At sa mga susunod, bibigyan ko pa kayo ng mga susunod na tips dito sa ating channel na ito. So guys, yan yung mga tips na mabibigay ko sa inyo for this video para panatiliing malusog at mas lalo pang lumaki yung ating mga Taguro line na crayfish. So sa susunod na episode is talakayin natin yung ating third tip para dito sa ating mga crayfish. So yun lang guys, salamat sa panood, thank you for watching, stay safe, God bless, and see you on our next video. Bye-bye.